So yun mga kayabi, lagay na tayo ngayon ng sleeve mga kayabi yung gagawin natin. Tatlo pa yung wala. Ini check out mo. Ano mga kayabi? So yun mga kayabi, naisalpak na natin yung tatlo. Kailangan mga kayabi yung surface nitong sleeve mga kayabi, kailangan pantay dito. Double check yung mga kayabi yung surround niya dito below. Kasi may portion niya, akala mo pantay pero yung kabila nakangat mga kayabi. Kaya pag nilapag yung cylinder head, bubble siya. So isa na lang. A 50 rin corner. Standard. Oh, standard. Aki bale ang crankshaft lang pa. 50. So yun, nakita nyo mga kayabi, suwabe. So yun mga kayabi, standard yung lahat. So ang kinuha natin na piston ring mga kayabi is 0.25 mga kayabi, kasi ang ginagawa ko dito mga kayabi, ako nagbibigay ng gap clearance mga kayabi sa piston. So kaya ako ginagawa ito dahil ang nangyayari mga kayabi minsan sa mga 4BE1, 4BC2 bagong overhaul pero pumping oil siya. Sigurado to mga kayabi hindi to papasok kasi gawa nga ng oversize to eh, 25 to.
Papakita ko to sa inyo mga kayabi pag inasimbol na natin. Yan mga kayabi, oh. Yan 25, nakita nyo mga kayabi, by 25. Dito sa labi mga kayabi. Sigurado to mga kayabi, dito papasok. Yan. So yun mga kayabi, kung standard yung mga kayabi, pasok yan diretso. Ito, ang ginawa natin is 25. Hindi yan lulubog. Yan o. So ako ang magbibigay niyan mga kayabi ng gap clearance. Kasi kadalasan mga kayabi, naglalagay tayo ng standard, tapos pumping oil siya. Kasi masyadong malaki ang gap mga kayabi, lalo na minsan pag local to mga kayabi, yung ito mga kayabi kinabit natin Isumi. Branded ito, Isumi. Yung mga ibang klase kasi mga kayabi, yung diameter nito maluwag. Tapos kakabitan natin mga kayabi ng standard na piston ring, so malaki ang gap. Ganyan, malaki ang gap. Pumping oil siya mga kayabi, lusot ang pressure. Kaya ang ginagawa natin mga kayabi, 25, tayo na magbibigay ng gap clearance. Ayan o. Yun mga kayabi, kung bago ka sa aking YouTube channel mga kayabi, in-specific ko lang sa inyo mga kayabi paano magbalit ng liner. Ito, sleeve type siya mga kayabi. Tapos ito, papakita ko to sa inyo mga kayabi paano babawasan. Simple lang naman to mga kayabi, magbawas ka nitong piston ring. Grinding disc lang yun gamitin natin. Tapos yung cutting disc. Up natin ng Nakita, dami ko ng vlog dyan mga kayabi. So kaya ko to ginagawa, kaya para specific natin kung ano yung bigay ng gap clearance. 25 mga kayabi, Kasi sinaksak ko na dyan oh. Standard, pero ang gap clearance niya mga kayabi, umaabot na 18. 0.25. So kaya pumping oil. Ayan, ang binigyan ko na ng gap. Yun lang mga kayabi. Just keep on Yan, watching. yung tatlo na yan. Ay, yung tatlo na yan, nilagyan ko na ng gap clearance yan. Pumasok na yan. Ayan. Yung kabilang itong dulo na ito, yung isaksak natin yung pillar gauge. Tingnan mo. 0.12 yan. Ayan, 12 yung gap. Ayan ang tamang gap dyan. Tingnan natin yung sa standard mga kayabi. Ayan. Kita mo ang alog, ang alog sa 12. So ano mangyayari mga kayabi? Lulusot ang pressure pabalik papunta sa taas. Kaya mayroong pressure. Back pressure. Aahon yung pressure. Yan, yung binigyan ko na siya ng gap. Ayan. Ayan, 12 yan. Kikita nyo, tinan mo, sinusukat ko ng caliper. 12. Yung isa, ayan, yung standard na nakakabit dati. Sukatin natin. Kung standard ang ikakabit natin, kung gaano kalaki ang gap clearance. Ayan. Maliit lang tingnan sa camera mga kayabi, pero pag nandoon ka na sa actual, makita mo yan, halos 2 lagari. Ay ang isang lagari mga kayabi, ano yan? May mga 15 mm, 2, 30. Malaki masyado yun. Ayan yung mga panghasa natin mga kayabi. Ayan napakasimpleng aparato lang. Ayan. Ayan, number 1, number 2, number 3, nandyan sa, ayan nasa upuan. Tapos number 4, nasimbol na ni Nonoy Sosito. Shout out sa idol, Sosito. Ayan, nakapila na yan mga kayabi. Kung saan mo nilagay na butas, sinit up, doon mo yan ilalagay. Yan, katulad yan. Kung saan mo sinit up, doon mo yan ilalagay. Yan, nilagay na ni Abdul Karim yung piston ring. Sinit up na niya. Nagbabasketball daw. Wala nang basketball. Masakit lang yung katawan natin. Tawa-tawa to si Abdul Karim so yun mga kayabi. Napakasimple lang yung gagawin natin mga kayabi. Kasi kadalasan talaga mga kayabi nangyayari sa atin yan, sa akin. Bagong overhaul.
pumping oil siya, loose compression. So huwag tayong magtitiwala masyado mga kayabi. Ang akin mga kayabi, sariling idea, para makakuha kayo ng sariling idea ko, tingnan nyo, panoorin nyo mabuti kung paano yung pinapaliwanag ko. Ayan, yung tamang gap clearance, 12. Ayan. Ayan yung gap clearance. Nakita nyo naman yung standard. Nandyan nakakabit. Pinakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang gap clearance nya. So kung papalitan natin yan mga kayabi ng bago, useless din. Pumping oil yan sigurado mga kayabi. So, welcome back mga kayabi. Ito mga kayabi, kinuha natin yung piston ring na luma. Na standard yan mga kayabi. Ito. Ito. Yun, sinalpak natin yung standard. Tingnan mo yung ano mga kayabi, sukat. Ang laki ng gap mga kayabi oh. Yan o, tingnan mo. Pasok yung flat screw. Paano hindi magpa-pumping oil yan mga kayabi pang standard? Yan, tingnan mo, ganyan yung gap. Ang laki ng gap, tingnan mo yung flat screw. Ayan o. Ayan o. Laki ng gap, tingnan mo yung flat screw to, yung kapal. O. So, yun mga kayabi, kasi nangyari na yan sa akin mga kayabi, bagong overhaul tapos pumping oil. Ang ginagawa natin mga kayabi, tayo na magbibigay 0.25 na 25 na ang ginagawa natin mga kayabi na gap clearance. Yan. So nakita nyo ba kayo kung gaano kalaki ng gap clearance yan, no? Standard yan. So ang ginawa natin 25 para tayo magbibigay ng gap clearance.